mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Ang pagmamahal daw ay isang regalo na kusang ibinibigay. Isang regalo na mula sa Panginoon na kailanman ay dapat nating ipagpasalamat. Sapagkat hindi pa man tayo isinisilang sa mundo, ay may nakaplano na siyang magmahal at mag-aruga sa atin. Hindi nga lang pare-pareho ang pagmamahal na ating natatanggap mula sa ating mga nagiging magulang. Pero kahit iba-iba man sila ng pamaraan para ipakita sa kanilang anak ang kanilang pagmamahal, ay dapat pa rin daw natin iyon ipagpasalamat. Katulad ko na nga lang, na kahit hindi sinuwerte sa aking ina, ay nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Na kahit hindi man niya ako itinuring na anak, ay alam kong may pagmamahal pa rin siya sa akin. Hindi nga lang katulad ng iba, pero ayos na rin sa akin yun. Sapagkat hinayaan niya rin akong masilayan ang ganda ng mundo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rona. Bata pa lang ay hindi na naging maganda ang pakikitungo sa akin ng aking ina. Palibhasa ay ako ang sinisisi niya sa pagkamatay ng aking ama. Dahil sinagip ako nito nang muntik na akong malunod sa dagat. Well, nung una ay pilit ko lang namang tinatanggap ang mga masasakit na salitang sinasabi sa akin noon ni Mama. At kahit pa nga talaga namang pakiramdam ko noon na hindi anak ang turing niya sa akin, ay minahal ko pa rin ito. Respeto ko pa rin siya at pilit na iginagalang sa kapila ng hindi magandang pagtrato niya sa akin. At kahit ipinapahiya pa nga niya ako noon sa aking mga kaibigan, kaklase at mga kapitbahay, ay patuloy lang ako sa pagsunod sa kanya. Dahil nga, sa siya na lang ang natitirang pamilya ko. Ngunit hindi ko naman inaasahan na ang pagpapahirap pala niya sa akin yun ay may hangganan rin. Na darating ang panahon na magsasawa rin ako sa pagtrato niya sa akin yun. Kaya naman ang tanging naging solusyon ko na lang noon ay iwanan ito at hayaan na lang siyang sumama sa lalaking minamahal niya. Sapagkat naisip ko na baka sa pamamagitan nun ay mapatawad na niya ako at matanggap na rin bilang anak niya. Sa bagay na yon ay hindi naman ako nagkamali. Dahil nang muli kong makita si Mama ay nag-iba talaga ang trato niya sa akin. Ang kaso nga lang ay habang tumatagal naman ay may napapansin ako rito na siyang ikadudurog ng puso ko. At ang masakit pa ron ay kung kailang akala ko na ayos na ang lahat ay tsaka ko pa malalaman ang sakit ng ginawa nito sa akin. Nang mabiyuda muli si Mama ay napilitan akong kupkupin nito. Bukod kasi sa akin ay wala na siyang ibang kamag-anak. Kung kaya't kahit putol pa nun ang aking nobyo at ka-live-in na si Marco ay wala rin itong nagawa. Bilang nag-iisang anak kasi ni Mama ay alam kong may responsibilidad din ako sa kanya. At syempre, kahit hindi naging maganda ang trato nito sa akin nung kabataan ko, ay may obligasyon rin ako sa kanya. Kaya naman napilit ko rin noon si Marco na kupkupin namin si Mama. At dahil sa pagmamahal naman nito sa akin, ay napapayag ko rin siya. Mabuti na nga lang din ay may ekstrang kwarto ang inuupahan namin noon. Kaya naman pwedeng tumira sa amin noon si Mama. Halos nakita ko naman ang saya sa mukha nito nang iuwi ko siya sa aming bahay. At hindi ko talaga inaasahan noon na sa unang pagkakataon ay magpapasalamat ito sa akin. Rona, anak, salamat ha at kinupkup mo ko. Hindi ko na kasi alam kung saan ako pupunta pagkatapos akong iwan ng Tito Larry mo. Pahayag ni Mama. Pero sa totoo lang,
Nahihiya talaga akong lumapit sa'yo dahil sa mga kasalanang nagawa ko. Sana mapatawad mo ko. Dagdag pa nun ni Mama na siyang ikinadurog ng puso ko. Ayos na po sa akin yun, Ma. Kalimutan na lang po natin ang lahat. At ang mas maganda niyan ay magsimula na lang po tayo sa umpisa. Anya ko naman dito at pagkatapos nun ay nagyakapan kami. Noong mga panahon na yon ay gumaan talaga ang pakiramdam ko. Para bang bigla na lang nawala ang bigat ng dibdib ko na matagal ko na ring pinapasan. Kaya naman simula nang magkapatawaran kami ni Mama ay gumaan talaga ang buhay namin. Naging maayos rin ang samahan namin nito. At syempre, ganun din si Marco sa kanya. Hindi ko nga akalain na mas magiging close pa silang dalawa. Palibhasa ay palagi kasi itong inaasikaso at ipinagluluto ni Mama, na dapat na ako talaga ang gumagawa nun kay Marco. Pero dahil pareho kami nitong may trabaho, ay alam ko namang naiintindihan iyon ni Marco kung bakit hindi ko siya naaasikaso. At sa bagay na yun, ay ni minsan ay hindi namin iyon pinagtalo ng dalawa. Kaya naman kampante ako na ganun si Mama sa kanya, sapagkat alam kong parang ina na rin ang turing niya dito. Yun nga lang ay sa pagiging kampante kong yun ay hindi ko na napapansin na may kakaibang nabubuo na pala sa kanilang dalawa. At ang masakit pa doon ay kung kailang ikakasal na kami ni Marco, ay tsaka ko pa sila mahuhuling may ginagawang milagro. Sa edad ni Mama no na 50, ay masasabi kong may asim pa talaga ito. Palibhasa ay alagang-alaga niya ang kanyang katawan. Kung ikukumpara pa nga ako rito, ay para bang mas may edad pa ako sa kanya. Sapagkat kadalasan ay stress talaga ako sa aking trabaho. Mapustura din si Mama, at kalimitan ay pang-sexing damit pa ang isinusuot nito. Kapag ganun naman ay hinahayaan ko lang siya sa ganung ayos niya, dahil iniisip ko na lang na baka naghahanap rin ito ng makakasama niya sa buhay. Kung minsan kasi ay nahuhuli ko itong nakatingin sa amin ni Marco sa tuwing naglalambingan kaming dalawa. Kaya naman, tingin ko tuloy nun kay Mama ay naghahanap rin ito ng lalaking magpapainit sa kanya. Well, sa bagay na yon ay hindi naman ako tututol kung sakaling mag-asawa muli si Mama. Sa tingin ko kasi ay kailangan rin niya ng makakasama sa buhay. Lalo pa nga't nagkakaedad na rin siya. Oo nga't nandito lang kami ni Marco sa tabi niya. Pero syempre, alam ko naman na iba kapag may kayakap ka sa gabi at kakwentuhan habang may katabi. Kaya naman nang makita ko si Mama na may ka-text at katawagan sa telepono niya, ay hinayaan ko na ito. Hanggang sa mabilis na lumipas ang panahon, buwan hanggang sa maging taon. Sa pagtira naman sa amin ni Mama, ay patuloy lang sila ni Marco sa magandang samahan. Samantalang ako naman ay unti-unting napapansin ko na nagbabago ang kanyang pakikitungo sa akin. Sa tuwing nakikita niya ako na naglalambing kay Marco, ay para bang nagsiselos ito. At ang masakit pa ron ay kung umasta pa ito ay para bang siya talaga ang asawa ni Marco. Pero bilang anak niya ay hinahayaan ko lang naman ito. Naisip ko kasi na baka nag-aalala lang ito sa akin. Ngunit nang masaksihan ko ang isang sitwasyon na talaga namang halata na nakikialam na ito sa pagiging nobya ko kay Marco, ay doon na ako naghinala rito. Marco, halika na at kumain na tayo. Masama raw pinaghihintay ang pagkain. Rinig
Narinig kong yaya ni Mama habang kausap ako ni Marco sa telepono. Sige po, Ma. Mauna na po kayo. Pauwi na rin naman po kasi si Rona eh. Hihintayin ko na po siya. Pagtugon naman nito. Nako, hayaan mo na yung asawa mo. Malaki na yan. Eh di pagdating niya, at saka na lang siya kumain. Halika na dito at sabayan mo na ako. Gutom na ako eh. Ayoko namang kumain ng walang kasabay. Rinig ko ang sabi pa ni Mama sa kabilang linya. Sige na, mahal. Sabayan mo na si Mama. Baka naglalambing lang siya sa'yo. Wika ko naman kay Marco, narinig ang mga sinasabi ni Mama sa akin. Dahil doon ay nagpaalam na si Marco sa akin. At narinig ko na lang na tinawag muli siya ni Mama. Nung mga sandali namang yon ay pasakay na rin ako ng jeep para umuwi na rin. Kadalasan kasi ay sabay talaga kami ni Marco kumain sa gabi. Sapagkat iyon na lang ang bonding naming dalawa. Pero dahil sa pakikaalam ni Mama sa relasyon namin, ay unti-unting nagbago ang pakikitungo namin ito sa isa't isa. Hindi ko nga rin nun inaasahan na matututo itong uminom ng alak, na mismong si Mama pa ang nagturo sa kanya. Kapag sinisita ko naman ito, ay siya pa ang nagagalit sa akin. Hanggang sa dumating na kami sa puntong nag-aaway na rin. Simula noon ay nagkagulo-gulo na ang relasyon namin ni Marco. Ibig namang mamagitan sa amin si Mama, ay para bang natutuwa pa ito, habang si Marco ang kinakampihan. Kaya naman nang mag-away uli kami nito at muntikan ng magkasakitan, ay ako na mismo ang dumistansya muna sa kanya. Nagdesisyon ako nung umalis muna ng bahay, para syempre magpalamig. Baka kasi sa ganong paraan ay makapag-isip kami ni Marco, at hindi rin ako nito matiis. Ngunit lumipas naman na ang isang linggo, ay hindi pa rin ako sinusundo ni Marco. Kaya naman, naghinala na ako rito, at nag-alala kung ano na ang nangyari sa kanya. Pag-uwi ko ng bahay ay madilim ang paligid. Walang ilaw sa labas, maging sa loob nito. Inakala ko tuloy na baka wala sila Mama roon, dahil kalimitan ay hindi naman kami nagpapatay ng ilaw. Tahimik akong pumasok sa gate, patungo sa pinto ng bahay. Nang pihitin ko iyon ay hindi ito nakalak, kung kaya't naisip ko na baka may tao sa loob. Dahan-dahan pa rin naman akong pumasok at binuksan ang ilaw sa sala. Nang pagbukas ko doon ay bumungad sa akin ang isang eksena na hindi ko lubos akalain na mangyayari. Isang eksena na akala ko sa pelikula ko lang napapanood. Makalat ang sala habang tulog na tulog sa kalasingan si Mama at Marco sa aming kwarto. Pareho itong walang saplot at magkayakapang magkatabi sa kama. Mababakas talaga sa dalawa na may ginawang milagro, dahil kitang-kita ko na pareho nilang ginusto ang nangyari sa kanila. Nang mahimasmasan ay ginising ko ang mga ito. Tila wala lang naman sa dalawa nang makita nila ako. Kaya naman kung ano-ano nang masasakit na salita ang nasabi ko sa kanila. Pero imbes na pakalmahin ako ni Marco, ay mismong siya pa ang nagpalayas sa akin. Halos magmakaawa naman ako noon kay Mama. Nahayaan muna kaho kami ni Marco na makapag-usap. Pero isa rin ito sa nagpalayas sa akin. At sinabi pang hindi na raw ako kailangan pa ng aking nobyo. Kaya naman nang wala na akong magawa, ay kinuha ko na ang aking mga gamit. At pagkatapos, ay nilisan na lang ang bahay na yon, kasama ang mga taong nanakit sa akin.
Sa totoo lang, ay hindi ko talaga alam kung ano ang aking gagawin noong mga panahong iyon. Hindi ko kasi lubos na maisip na mismong ina ko pa ang ipapalit sa akin ng aking nobyo. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin naman ako sa aking buhay. Kahit na minsan ay naisip ko na wakasan na rin ito. Pero sa tulong ng nasa itaas, ay unti-unti ko ring nakalimutan ang masakit na nangyari sa akin. Simula naman noon ay hindi na ako bumalik pa sa bahay namin ni Marco. At tuluyan ko nang kinalimutan ito. Maging si Mama ay hinayaan ko na rin. Bagkos ay ipinagdasal ko na lang siya sa mga kasalanang nagawa niya sa akin. Umalis na lang ako ng Pilipinas at nagbaka sakaling pumunta ng ibang bansa. Sa awa naman ng Diyos ay naging maayos ang trabaho at buhay ko ron. Hanggang sa doon na nga rin ako nakapag-asawa at nagkapamilya. Sa kabila ng masakit na nangyari sa akin sa Pilipinas, ay kabaligtaran naman ang nangyari sa akin doon sa ibang bansa. Kaya naman, ibinaon ko na lang sa limot ang masasakit na pangyayaring yon. Bagkos ay nagsimula na lang ng bagong buhay dito sa Amerika, kapiling ang mga taong totoong nagmamahal sa akin. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Rona, at ito ang kwento ng buhay ko.